I begin? Mga kaibigan, simulan natin ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Gerald. Nalubos ninyong kagigiliwan dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Where do I start? Pa, let's eat. Dinner's ready. Wow, siguradong masarap na naman yan. Sabi ni Mama, ikaw daw ang nagluto. Kilala mo naman ako, Papa. Well, libangan ko na yung magluto pag walang pasok sa office. Bakit nga ba hindi ka nalang mag-chef? Mahusay ka naman magluto. Graduate ka rin ng culinary arts. I think mas okay kung susubukan mo ang business na yun, ha? Kaysa naman sa mamamasukan ka. Kahit na nga malaki rin ang kita mo sa pagiging supervisor. Well, actually, binabala ko nga pong mag-business pa. May nakita na akong place na magandang pagtayuan ng restaurant. Really, son? Yes, pa. Kaya malapit ko na rin magamit ang isa ko pang kursong tinapos. I'm happy to hear that, Gerald. Gusto ko talagang maging negosyante ka rin like me. Sabihin mo lang sa akin na maaari kong itulong. Then I will support you. Thanks, Papa. Siya nga pala, may babalita ako sa'yo. Ano po yun? Ang best friend mong si Darren, narito rin sa Maynila. Talaga po? Yes, patay na pala parents nila eh. Kaya nag-move na sila dito sa Manila. Paano niyo po nalaman? Nagkita kami ng hindi sinasadya sa isang restaurant. Ganun po ba? Naibigay ba sa inyo yung address nila dito? Okay, nandito na pala tayo, Han. Hindi ka na ba papasok para makapag-merienda man lang? Next time na lang. Nagmamadali ako eh. Okay. Pasensya na ha. Hindi natuloy yung date natin ngayon. Kailangan ko kasi magpunta sa bahay ng best friend ko para matulungan sila. I understand. Marami pa namang time. At least, pupunta ka sa kaibigan mo at hindi man bababae. Hindi ko naman talaga magagawang mambabae dahil hindi kita kayang lokohin. Masaya ako at nagkita ulit tayo, Gerald. Lalo na ako, Darren. Namiss kita. 9 years tayong hindi nagkita. Pero ngayon, madadalas na ang pagkikita natin dahil narito na kami sa Manila. Nasaan nga pala si Eileen? Naghahanap ng trabaho. Gusto niya mag-part-time job, para daw makatulong sa akin. Alam mo na, hindi pa siya tapos ng college. Marami pang gastos. Well, I guess I think I can help you. Talaga? Paano? Kuya Darren! Narito na ako. Uy, si Eileen dumating na. Eileen, halika rito sa sala. May bisita tayo. Uy! Sino bang visit? Kuya Gerald? Ako nga, Eileen. Uy, kuya! Kamusta ka na? Well, eto. May maayos na trabaho pero nagpaplano rin magnegosyo. Ikaw, dalaga ka na. Oo nga, kuya. Kaya magtatrabaho na rin ako para makatulong kay Kuya Darren. Oh, kumusta yung pag-apply mo? Yung isang pinuntahan ko, walang bakante. Yung dalawa naman, 2 months pa raw bago sila mag-hiring. Oo. Tatawagan na lang daw ako. Huwag na kayo mag-apply sa iba. Sa akin na lang kayo magtrabaho. Ha? Kailangan ko ng tapat na mga tauhan sa bubuksan kong business. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. About the love she brings to me. Wow! Buti naman may trabaho na kayo. Hindi pa kasi hiring sa amin eh. Okay lang, babe. Next week naman, magsisimula na kami magtrabaho kay Gerald. Oo nga, Noemi. Ang kuya ko magiging assistant ni Kuya Gerald. At ako naman, ang magiging cashier. Uy, okay yan ha?
Sabi pa niya sa amin lumipat na lang daw kami sa paupahan ng papa niya. Si Sir Jonathan? Oo. Mura daw yung ibibigay sa amin. Hindi katulad dito sa inuupahan namin. Ang mahal. Aba, grab the opportunity. Sayang naman yung matitipid nyo. Sabi ko nga rin yan kay kuya. Kaya lang, medyo hindi na tayo magkikita ng madalas. Malayo yun eh. Okay lang yun. Kahit once a week mo lang akong puntahan. Pwede naman tayo mag-usap sa cellphone, di ba? Nabusog ka ba, titas? Busog na busog, Darren. Ang sarap palang mga pagkain ninyo dito. No wonder na marami kumakain kahit 1 month pa lang itong restaurant. Si Gerald ang personal na nangangasiwa sa mga pagkain dito. Mahusay talagang magluto ang boyfriend ko. Talo pa nga niya ako. Matagal na ba kayo ni Gerald? Yeah, 4 years na. Matagal na rin pala. Pwede na kayo magpakasal. Ang totoo niyan, hinihintay ko na lang na yayain niya ako. Salamat sa paghatid mo sa amin ang kapatid ko, Gerald, ha? Nakakaya sa'yo. Lagi mo na lamang kaming isinasabay sa pag-uwi. Okay lang yun. Para makatipid kayo sa pamasahe. Malapit lang naman dito sa paupahan ni Papa ang bahay namin. Salamat pa rin. May tatanong ako sa'yo, Darren. Ano yun? Paano yung GF mo? Hindi na kayo lagi magkikita. Naunawaan naman niya, eh. At saka, every 10 days ang schedule ng pagkikita namin. Matagal din Lagi naman kami nag-uusap sa cellphone, eh. Ilang taon na ba kayo? 2 years na. Siya nga nagsabi sa akin na dito na lang kami sa Maynila. Total, wala na mga magulang namin. Mabuti naman kung ganun. Dahil nagkaroon ako ng mga masipag at tapat na tauhan. Ayaw naming masira ang pagtulong at pagtitiwala mo sa amin. Kaya pinagbubuti namin yung trabaho. Salamat. May tiwala naman ako sa inyo eh. Lalo sa'yo, Darren. Si Ditas, 4 years na pala kayo. Oo. Wala ka pa bang balak na pakasalan siya? Hindi pa ako handa na mag-asawa, Darren. Oh, sige ka. Baka maagaw siya sa'yo ng iba. Okay lang yan. May sinasabi ka? Sabi ko, hindi mangyayari yon dahil mahal na mahal niya ako. Paano ba kayo nagkakilala? Inireto kami ng parents namin dahil nakita kong gusto siya ni Papa for me. Kaya, ayun, niligawan ko siya. You mean, hindi mo siya mahal? What? Nag-resign ka sa trabaho mo? Opo, Papa. But why? 4 months pa lang ang business mo. Yun nga pa. 4 months na yung restaurant at malakas na yun. Kaya naisip ko na mag-focus na lang doon para lalo siyang lumakas. Sa bagay, may point ka. May bako. Nagkausap kami ng parents ni Titas yesterday. And then, Tinatanong nila ako kung kailan mo pakakasalan ang anak nila. Pa, Kailan nga ba, anak? hindi pa ako handa sa bagay na yun. Para kang babae. Tumatanggi dahil hindi pa handa. Kasi naman pa, Tumatanda na ako, anak. Gusto ko naman. Maranasan ng magkaroon ng apo. don't worry pa. Darating din po ang panahong yun, pero sa ngayon, hayaan niyo muna akong patatagin ng negosyo ko.
kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Han! Ditas, bakit ka nandito? Nakalimutan mo na ba? You promised na mamamasyal tayo today. I'm sorry, Han. Nakalimutan ko talaga. Sobra kasi akong busy dito sa resto eh. Lalo na tumatanggap na kami ng catering. It's okay. Kaya nga pinuntahan na kita para hindi ka na mag-abalang sunduin pa ako sa office. Let's go? Ditas, kasi pwede ba sa ibang araw na lang tayo umalis? May hinihintay kasi akong kliyente. Ganun ba? So, hindi na naman tayo matutuloy? Pasensya na. Hayaan mo. Babawi ako next time. Promise. Oh, Eileen. Bakit hindi ka pa nagbibihis? Alam mo namang maaga tayong pumapasok sa restaurant, hindi ba? Sandali lang, kuya. Pinapalipas ko lang yung sakit ng tiyan ko. Masakit ang tiyan mo. Kailan pa? Naramdaman ko na to kagabi. Pero nawala din naman. Naduwal pa nga ako eh. Pero huminto rin naman yung pagsakit. Ano ba kinain mo? Wala naman ako nakaing sirang pagkain eh. Ewan ko ba, hindi ko nga alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Kung mauna ka na lang kaya sa akin. Ha? Sige na. Mahirap kung dalawa tayong mawawala doon. Nakakahiya naman kay Kuya Gerald. Okay na, Gerald. Magiging reservation ng dati mong office mate. Salamat, Darren. Maaasahan ka talaga. Wait. Kanina ko pa napapansin na panay-tingin mo sa relo mo. Ha? Kasi si Eileen wala pa hanggang ngayon eh. Oo nga, no? Di ba sabi mo masakit yung tiyan niya nung umalis ka sa inyo? Oo, pero ang sabi niya, susunod siya. Palilipasin lang niya yung nararamdaman niya. Oh, mukhang may tumatawag sa cellphone mo. Baka si Eileen yan. Sagutin mo. Hindi. Si Noemi to eh. Sandali lang ha. Noemi, hello. Napatawag ka. Darren, nagpunta ako rito sa inyo. Dinala ko kay Eileen ng alimango. Paborito nyo. Nagdala ka sa antiyo ko eh. Ay, salamat. Mabuti pala, dumating ako. Kasi tinatampo na mimilipit sa sakdan siya si Eileen. Ano? Masakit pa rin ang tiyan niya? Oo, at dahil hirap na nga siya, dinala ko na siya dito sa pinakamalapit na ospital sa inyo. Magpunta ka na agad dito. Oo, Noemi. Pupunta ka agad ako dyan ngayon din. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Oh, huwag ka na malungkot at mag-alala. Inoperahan na naman si Eileen eh. Paano hindi ako mag-aalala, Gerald? Malaking gagastusin namin dito sa ospital. Wala pa kaming sapat na ipon para sa ganitong sitwasyon. Mag-iisang taon pa lang kami sa restaurant mo. Nako, hindi problema yan. Tutulungan kita. Totoo? Oo, kaibigan mo ako. At tauhan ko kayo. Kaya naman, akong bahala sa inyo. Tutulungan ko kayo. Maraming salamat, Gerald. Napakabuti mo talaga. Kahit bawasan mo na ng kalahati yung sweldo ko para makabayad ako sa iyo ng unti-unti. Nako, ang sabi ko, bayaran mo na lang kapag maluwag ka na. Hindi ako nagmamadali, kaya huwag kang mataranta, okay? Maraming salamat ulit, pare. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Hindi na naman nakarating sa akin si Gerald dahil kay Darren.
Dinala raw sa ospital si Eileen at inopera ang appendix. Bakit ganun? Mula nang dumating si Darren, nawalan na ng panahon sa akin si Gerald. Bihira na niya ako maipasyal. Para bang mas madalas pa niyang kasama ang best friend niya kaysa sa akin. Bakit ka ba ganyan? Hindi mo ba alam, Gerald, na nasasaktan ako sa ginagawa mo? Oh, ayun, narito ko na sa bahay, Eileen. Huwag ka muna magkikilos, ha? Tama si Noemi. Mahirap na, baka mabinat ka. Oo, kuya. Pero kailan kaya ako makakapasok sa restaurant? Ay nako, wag mo munang isipin yon. Naiya na kasi ako kay Kuya Gerald eh. Ang laki ng ginastos niya sa operation ko. Nag-usap na kami ni Gerald tungkol doon. Sabi ko nga, kunin niya ang half ng salary ko para makabayad tayo. Pero ayaw niya. Baka raw kapusin tayo. Kaya sinabi ko na lang, 20% na lang ang kunin niya. Ayaw pa nga niya nung una eh. Pero napapayag ko pa rin siya. Ako rin, kuya. Maghuhulog din ako sa utang natin. 15% naman ang salary kong ibibigay ko. Hayaan mo. Sasabihin ko sa kanya yan. Ang pait talaga ng kaibigan mong yun, Darren. Noon pa bang teenager kami, mabait na yun. Hindi matapobre, kahit may kaya sa buhay. At hindi siya nagbago. Kahit na nga, 9 years kaming hindi nagkasama. Kaya nga, parang kapatid lang turing ko sa kanya. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Gerald, anak, kumusta na kayo ni Ditas? Okay naman po, Papa. Really? Yes, Pa. Hindi nga kayo okay. Pa, Tinawagan niya ako at sinabi niya tungkol sa tampuhan niyo. Wala ka na raw time for her. at nagsumbong pala siya. Ayaw ko nga kayong bigyan ng problema. Anak, gusto lang naman niyang ayusin ko kayong dalawa. Kasalanan naman po niya eh. Hindi niya kasi maintindihan na busy lang ako sa business ko. Sukat ba namang sabihin niyang mas madalas ko pa raw kasamang kaibigan ko kaysa sa kanya? Kaya paano akong hindi maiinis? Nadala lang kayo ng init ng inyong ulo. Mag-usap uli kayo. I know, this time, magkakaintindihan na kayo. Pero Papa, Gerald, mabait si Ditas. Mabuting anak, katulad mo. And I believe, she will be a good wife to you someday. So, wag mong hayaang mawala sa sayo. Suyuin mo siya. Tapusin mong inyong tampuhan. Gerald ng mga damit niya ito, Kuya Darren? Oo, Eileen. Pati itong sapatos. Wow! Mamahalin ng lahat ng ito, Kuya. Bakit niya pinamili? Para daw may maisuot akong iba kapag sinasama niya ako sa mga kliyente namin. Kasi napansin niya, luma na yung mga damit ko eh. Okay siya talaga, no, Kuya? Oo. Sabi ko nga, hindi ko pa siya mababayaran sa mga yan. Kasi nga, may utang pa tayong hinuhulugan. Ano sabi niya? Libre daw niya sa akin ang mga yan. Libre? Bakit? Dahil daw masaya siya. Dahil nagkabati na sila ng girlfriend niya.
Pinagsasalosan pala ni Ditas yung business ni Gerald. Oo, Noemi. Palagay ko naman, hindi siya dapat magselos. Dahil para din naman sa future niya, ang ginagawa ng best friend mo. Totoo yun. Wala siyang ibang babae. Babe, ano kaya kung tulungan natin sila magkasama na medyo mahaba-habang oras? Paano? Eh di sa birthday ko, isama natin sila sa pagpunta natin sa beach. Oo nga, no? Maganda yun. Sige, iimbitahan ko silang dalawa. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Totoo, Han? Magbi-beach tayo sa Makalawa? Yes, Han. Kung pwede ka. Pwedeng-pwede, basta ikaw. Salamat. O sige, sasabihin ko kila Darren at Noemi na okay na tayo. Ha? Bakit mo sasabihin sa kanila? Silang dalawa kasi yung nag-invite sa atin na sumama sa beach. Birthday kasi ni Noemi yun eh. Akala ko pa naman siya ang nagplano at kaming dalawa lang. Yun pala, may kasama rin kami. O ano, Han? Okay na ha? Sasabihin ko na doon sa dalawa. Okay? Maganda pala sa beach na to. Sinabi mo pa, Ditas. Sa inyo to, Noemi? Hindi, sa kaibigan to ni Itay. At dahil birthday ko, gift niya sa akin na makapag-overnight tayo dito. Overnight? Oo. Hindi ba maaari, Ditas? Pwede naman, Darren. Nagulat lang ako. Pero, okay lang sa akin. Iwan ko lang dito sa best friend mo. Gerald, mukhang malalim ang iniisip mo, pare, ah. Ha? Hindi. Ano, so, ready ka sa overnight natin? Oo naman, oo. Ang mabuti pa, iwan na namin kayo ni Ditas. Oo nga. Halika na, babe. Doon tayo sa bandaron. Halika, kakargahin kita. Halika. Eh! Ano ka ba? Ano mo ka magulo mo? Ano ba itong nangyayari sa akin? Hindi ko mapigil magselos. Sa nakikita ko kina Darren at Noemi, parang gusto kong ibuhos ang galit ko. Pero alam ko hindi tama. Dahil si Noemi, ang girlfriend ni Darren. Han, naliligo na sila. Halika na, maligo na rin tayo. Mamaya na lang, Ditas. Medyo wala pa akong gana. Di, uminom na lang muna tayo. Iinom tayo ng alak? Oo, para ganahan tayo. Babe, nawala na sa paningin ko si Ditas at Gerald. Nasaan na kaya sila? Hayaan mo silang magkasarinan. Di ba, sabi mo nga, tutulungan natin silang magkasama ng mahabang oras? Kaya huwag mo silang hanapin. Ako na lang ang intindihin mo. Ay, ano ba? Darren. I love you, baby. I love you too, darling. Huwag nating sayangin ang sandali ito. Oh, Darren. Ano, Amy? Eto pa, Han. Inumin mo pa to. Sandali. Bakit parang ako lang inom ng inom? Hindi May inom din ako.
Hindi mo lang napapansin dahil lasing ka na. Oy, hindi ako lasing ah. Kaya baka kitang buhatin eh. Tulad ng ginawa ni Darren kay Noemi. Talaga? Kaya mo pa? Oo, ako pa. Sige nga. Buhatin mo ko. Buhatin kita? Oo. Dalhin mo ko dun sa kama. Medyo hilo na kasi ako eh. Ikaw ba lang lasing eh? Ha? Kaya nga, buhatin mo na ako. Sige. Oops. Ayun na. Dadalhin na kita sa kama. Oh, sarap pala ng feeling ng binubuhat ng lalaking mahal mo. I love you, Gerald. Ditas, narito na tayo sa kama. Higa mo na ako. Sige, teka lang, baka matumba tayo. Ay! Natumba tayo. Okay lang. Sa akin ka naman nakapatong. Ditas, wag. Mahal na mahal kita, Gerald. Ipadama mo sa akin ng init ng iyong pagmamahal. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Umaga na pala, parang tinanghali ako ng gising. Bakit ganito? Bakit kumot lang yung nakatakip sa akin? Anong nangyari? Nasaan yung suot kong damit? Gising ka na pala, Han. Tama palang pagdadala ko ng breakfast natin rito. Nasaan ang damit ko, Ditas? At bakit kumot na lang yung nakatakip sa akin? Hindi mo ba natatandaan? Ano ba yun? May nangyari sa atin kagabi, Gerald. Hindi. Nagawa ko yun? Oo naman! Ano ba akala mo sa akin? Nag-iimbento ng kwento? Hindi naman, kaya lang lasing na lasing kasi ako at hindi ko alam yung mga ginawa ko kaya sana pagpasensyahan mo. Bakit ka humihingi ng pasensya? Nagmamahalan tayo, kaya hindi ka dapat humingi ng pasensya. Anak, may sakit ka ba? Wala po, Papa. Bakit 2 days ka nang hindi nagpupunta sa restaurant mo? Narito ka lang lagi sa room mo. May problema ba? Papa. Anak, handa akong makinig. Tell me, ano ba problema? Is it about Ditas? Yes, Papa. Pambihira. Kailan lang kayo nagkaayos Nagkagalit na naman kayo? Hindi po. Hindi po kami nagkagalit. Uy, anong problema mo sa kanya? Doon po sa beach na pinuntahan namin. Ano po kasi, may nangyari po sa amin, sabi niya. Sabi niya? Hindi mo alam? Lasing po kasi ako, Papa eh. At saka, parang hindi ko po kayang paniwalaan na magagawa ko yun. Bakit naman hindi mo magagawa? Nagmamahalan kayong dalawa. Kung tutuusin, hindi problema yun. Dahil anytime, pwede mo siyang pakasalan. Pa. Kaya huwag mong problemahin yun. Hindi naman ako galit sa nalaman ko. And I'm sure, hindi rin galit si Ditas. Ang gawin nyo, planuhin nyo ng pagpapakasal nyo. Para magkaapo na ako. Gerald, mabuti naman, narito ka na. 3 days kang hindi pumasok, matapos yung outing natin ni Ditas at Noemi. At tuloy, nag-alala ako na baka nagkasakit ka. Talaga? Nag-alala ka? Oo. Kung hindi ka pa nga pumasok ngayon, pupunta na kami ni Aileen sa inyo para malaman ang lagay mo. Kasi hindi mo siya sagot yung mga text ko sa iyo
pasensya na. May biglaan lang akong inaasikaso eh. O, kamusta naman dito? Okay naman. Wala naman naging problema. Nandyan din yung daily report ko. Darren, Hmm. may gusto sana akong itanong sa'yo. At sana maging honest ka. Hmm? Ano yun? Noong nasa beach tayo, may nangyari ba sa inyo ni Noime? Bakit mo naman naitanong yan? Sagutin mo yung tanong ko. Okay. Oo, meron nga. Bakit mo ginawa yun? Teka, sandali. Bakit ka nagagalit? May nangyari din naman sa inyo ni Ditas, di ba? At saka, mahal namin ni Noemi isa't isa. I'm sorry. Ang sa akin lamang, sana hinintay nyo na makasal muna kayo. Kahit naman magbunga yon, Gerald. Pananagutan ko si Noemi. Hindi ko siya tatalikuran. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Kahit anong basa ang gawin ko sa report ni Darren, wala akong maintindihan. Hindi mawala sa isip ko yung sinabi ni Darren na mahal niya si Noime. At sakaling magbunga yung namagitan sa kanila, handa siyang panagutan yun. Oh, Darren, kung alam mo lang, napakasakit sa akin. Napakasakit sa akin ang mga sinabi mo. Dahil ang totoo, mahal na mahal kita. Ay tagal kong pinangarap na mahagkan mo ako. Mayakap at matama ang init at pagmamahal mo. Yun pala, iba ang magkakamit nun. Bakit mo nga ba ako mamahalin? Na tulad ng iniisip ko, ganong kaibigan mo lang ako. Hindi mo alam na isa akong lalaki na may pusong babae. Pinilit ko namang kalimutan ka eh. Sa mga panahong magkalayo tayo, sinubukan kong ibaling sa iba yung nararamdaman ko. Kaya niligawan ko si Titas. Ngunit nabigo ako. Dahil nanatili dito sa puso ko ang pag-ibig ko sa iyo, Darren. Pag-ibig na lalong sumisidhi. Muli tayong pagkatagpo. Gerald, anak. Nasa landline ng girlfriend mo. Gusto ka makausap. Opo, pa. Ano? Hindi ka raw niya mag-contact sa cellphone mo? Pakisabi na lang po, pa, na tatawagan ko na lang siya. Masakit po kasing ulo ko. Okay, sige. Si Titas, napakabait niya. Kahit minsan, hindi siya nagkulang sa akin. Pero, niloko ko siya. Niloko ko. Kumusta naman ang trabaho mo? Walang problema, babe. Lalo pa nga lumalakas ang restaurant, eh. Ay, di mabuti naman. Dito bang tuwa si Gerald niyan? Ewan ko. Anong ewan mo? Lagi kayo magkasama, hindi mo alam kung natutuwa siya. Ilang linggo ko lang napapansin na matamlay siya, eh.
hindi na rin niya sinasabay kami sa pag-uwi. Baka naman may ikinagalit siya sa'yo, sa inyo ni Eileen. Wala kaming alam na ginawa naming masama. O bakit siya nakakaganon? Hindi ko nga alam. Kaya naguguluhan ako. Sinubukan mo na ba siyang tanungin kung ano problema niya? Palagay mo kung gagawin ko yun, sasabihin niya sa akin? Bakit naman hindi? Best friend ka niya. Kausapin mo siya. O malay mo, matulungan mo siya. Di makakabawi ka sa mga kabutihan niya sa iyo. Alam mo, Kuya, kanina niyaya ko mag-snack si Kuya Gerald. Anong sabi niya? Sumama ba? Hindi nga eh. Sabi niya, may mga gagawin pa raw siya. Pero feeling ko, iniiwasan lang niya ako. Bakit nga kaya nagkakaganon taong yan? Oo nga eh. Wala naman akong ginawang dapat niyang ikagalit. Namimiss ko na tuloy siya, Kuya. Yung mga bonding moments nating tatlo. Para kasing kahit malapit lang siya sa atin, napakalayo ninyo. Si Naomi. Tumatawag sa cellphone ko. Sandali sasagutin ko. Naomi, napatawag ka. Ano? Bakit nasa ospital ka? Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Wow! Magkakapamangkin na pala ako. Ganun na nga, Eileen. Kaya pala madalas ako mahilo at maduwal pag umaga. Yung pala, buntis ako. Masaya ako, Noemi. Dahil magiging daddy na ako. Kailangan planuhin na natin ang ating pagpapakasal. Pero wala akong ipon para gagastusin natin Hayaan mo. Tatawagan ko si Itay. Hihingi ako ng tulong sa kanya. Kuya, iimbitahin niyo ba si Kuya Gerald sa kasal ninyo? Siyempre naman. Kaibigan ko siya. Siya nga ang gusto kong maging best man. Di sabihin mo na rin ito sa kanya. Darren, bakit naparito ka? May mahalaga akong sasabihin sa iyo, Gerald. At maging kay Sir Jonathan. Maging kay Papa? Ano yun? Gerald, buntis na si Noemi. Oo. Nagbungang nangyari sa amin. At dahil doon, makakasal na kami. Ano? At kaya ako narito para sabihin sa iyo na ikaw ang gusto kong maging best man sa kasal namin. At si Sir Jonathan naman ang kukunin sana naming ninong. Pwede kaya yun? Hayaan mo. Sasabihin ko ito kay Papa. Hindi! Hindi! Napakasakit, Darren. Mahal na mahal kita. Bakit ko pa dinaranas ang ganito? Bakit naging bakla pa ako? Bakit hindi na lang ako naging tunay na babae? Upang kahit ako ang magtapat ng damdamin ko, magagawa ako sa lalaking mahal na mahal ko. Hindi ako naging babae! Ipinanganak ba ako?
Sir Jonathan, napasyal ho kayo rito sa restaurant. Dahil gusto kitang makausap, Leo. Tungkol po saan? May problema ba dito ang anak ko? Naku, wala po. His restaurant is doing good, sir. Nagtataka kasi ko sa 2 buwan niyang pagbabago. Maging si Ditas, hindi na rin siya maintindihan. Napansin nga rin po namin ni Eileen yun. Pero ayaw po niya magkwento sa akin eh. Sir, nabanggit po ba niya na nagpunta ako sa inyo? Hindi. Bakit? Ako bang sadya mo doon? Actually, kayo po ni Gerald. Sinabi ko sa kanya na gusto ko siya maging best man sa kasal namin ni Noemi. At ikakasal ka na pala. Opo, sir. 3 months from now po. At kayo nga po sana ang kukunin naming ninong. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Talaga? Pumayag si Sir Jonathan na maging ninong natin sa kasal? Oo, babe. Natuwa pa nga siya nang malamang magkaka-baby na tayo. Di ba sabi ni Kuya Gerald, kaya gusto ni Sir Jonathan na mag-asawa na siya dahil gusto na ng papa niya na magkaapo na? Oo, Eileen. Kaya siguro masaya siya para sa atin. Ang sabi pa nga niya, sagot niya ang honeymoon natin. Wow! Tiyak na bongga ang honeymoon niya, Kuya, Ate Noemi. Pero naawa ako kay Sir. Ha? Bakit? Sobra siyang nag-aalala sa malaking pagbabago ni Gerald. Natanong nga rin niya ako kung may alam ako sa pinagkakaganon ng kanyang anak. Wala naman tayong alam. Iniiwasan din kasi tayo ni Kuya Gerald eh. Baka naman sila ni Ditas ang mayroong problema. Mabuti pa, try kong tawagin si Ditas. Para kung may problema sila, makatulong tayo. Maging sina Mama at Papa, nagtataka na rin sa pagbabago ni Gerald sa akin. Maging sa pananamlay ko. Paano pa naman akong sisigla? Hanggang ngayon, ayaw pa rin akong kausapin ni Gerald. Bakit mo ba ako ginaganito? Paano malulutas ang problema kung hindi mo haharapin? Tatanggapin ko naman kung talagang hindi mo ako mahal. Hindi ko ipipilit ang sarili ko. Lalo na ngayong alam ko na ang katotohanan. Ang gusto ko lang sana, kausapin mo ko. Pumayag si Papa na maging ninong nila Darren at Noemi sa kasal. Oo, Papa. Paano ko kaya may pagtatapat sa iyo? Ang tunay kong katauhan. Ang sakit. Ang sakit na darama ko ngayon. Maunawaan niya kaya ako? O baka itakwil niya ako tulad ng ibang magulang. Si Ditas, nag-text na naman. O Ditas, patawarin mo sana ako. Ayoko pang harapin ka muna. Dahil hindi ko pa alam
kung paano ipagtatapat sa iyo ang katotohanan. Sana magkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa iyo ang lahat. Ditas, anong ginagawa mo rito? Gusto kita makausap. Ayaw mo sagutin yung mga text at tawag ko, kaya pinuntahan na kita rito. Pasensya na. Lagi kasing masama yung pakiramdam ko, kaya... Seriously, Gerald? 2 months na mula nang may mangyari sa atin. Mula noon hanggang ngayon, masama ang pakiramdam mo? Ditas, Sabihin mo sa akin, hindi mo ba talaga ako mahal kaya nagsisisi ka sa nangyari sa atin? Sumagot ka! Ditas, huminahon ka. Huminahon? Paano ako hihinahon? Nararamdaman ko ang panlalamig mo at nararamdaman ko mula nang dumating ang kaibigan mong si Darren. Ganyan ka na! Wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan kung bakit ako nagkakaganito. Ako lang may kasalanan. Ako ang problema dito. Umiiyak ka? Bakit? Ano ba talagang problema? Ditas? Bakit? Anong nangyayari sa iyo? Namumutla ka. Ay, no. Ditas! Umiikot ang paligid ko. Ditas! Oh my God! Nawalan siya ng malay! Ditas! Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Gerald, tinawagan ako ng ating family doctor. Ang sabi niya, pupunta siya dito sa atin. Galing nga po siya dito pero nakaalis na po. Anong ginawa niya dito? Tinignan ka? May sakit ka ba? Wala po. Si Ditas pa. Ah, Siya yung pina-check up ko sa ating family doctor. so, narito pala siya. Nagkausap na kayo. Narito po siya at nagpapahinga sa guest room. Nawalan po kasi siya ng malay habang nag-uusap kami. Ano? Anong sabi ng doktor? Bakit daw siya nagkaganon? The doctor said, buntis po si Ditas. Talaga? At nagbunga rin palang nangyari sa inyo. Tulad din ni Noymet na rin. Yes pa. Napakagandang balita niyan, anak. Dapat pag-usapan na natin ang tungkol sa kasal niyo ni Ditas. Dapat, bago lumaki ang tiyan niya, makasal na kayo. Para hindi naman maging kahiyaya ang manugang ko. Ha? Pa, may gusto po akong ipagtapat sa inyo. Sandali nga, anak. Bakit ba parang hindi ka natutuwa sa nangyari? Masaya po ako na kahit ganito ako, ay may magiging apo kayo at magiging ama ako. Bakit ba ganyan ka magsalita? Diretsuhin mo lang ang ibig mong sabihin para hindi ako naguguluhan. Pa, sana huwag niyo akong itakwil kapag nalaman ninyo. Ngayon, umiiyak ka pa. Ay mag-gay pa. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Isa po akong bakla. Lalaki na may pusong babae. Ito'y nagpapahirap sa akin. Oh, Diyos ko, hindi! Dahil si Darren, siya ang mahal ko. Pero hindi niya alam. Kaya pala nagbago ka kay Ditas mula nang dumating si Darren. Niloko mo pala kaming lahat. Manloloko ka. Hindi ko po gustong gawin yun pa. Sinikap ko rin pong paglabanan ng damdaming ito. Kalimutan! At mabuhay sa katawang meron ako, pero nabigo ako. Bigong-bigo!
gising ka na pala, Titas. Uwi na po ako, Tito Jonathan. Nakapagpahinga na po ako. Ipahatid kita kay Gerald. Huwag na po. Huwag niyo na siyang pilitin. Sige. Ang driver ko na lang ang maghahatid sa'yo. Baka kasi kung mapano ka. Huwag po kayo mag-alala. Kaya ko po. Sige po, Tito. Sandali. Sabi ni Gerald, hindi pa kayo tapos mag-usap. Narinig ko po yung pag-uusap niyo kanina. Ha? Maliwanag na po sa akin ang lahat. I'm sorry, Titas. Hindi ko na alam. Wala po kayong kasalanan, Tito. At hindi po ako galit sa inyo. At lalong hindi ko po pipilitin si Gerald na panagutan ng ipinagbubuntis ko. Parang may malalim kang iniisip, kuya. Pwede ba malaman kung ano yun? Ang meeting ng mga restaurant owner. Dapat dumalo doon si Gerald. Alam na ba niya yan? Tinawagan ko na. Tinext ko pa. Oh, anong sabi niya? Sa text lang sumagot. Ako na lang daw ang magpunta ron. Kaya ko na raw yun. Si Kuya Gerald naman? Bakit ba pati sa business niya para wala na siya interes? Sayang naman to. Totoong sinabi mo. Nakausap na ba ni Ate Noemi yung girlfriend ni Kuya? Hindi rin siya makakontak, Eileen. Kaya talagang naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Salamat at pumayag kang mag-usap tayo, Titas. Para na rin makapagpaalam ako ng personal sa iyo, Gerald. Una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Sana wag mong isiping ginamit lang kita upang maitago ko sa lahat ang aking katauhan. Sinikap kong mahalin ka, ngunit nabigo ako. Dahil sa pagdating ni Darren. Alam ko, Gerald. At naniniwala ako sa iyo. At hindi ako galit. Hindi ka galit. Paano ko magagawang magalit sa lalaking pinakamamahal ko? Nasaktan lamang ako dahil sa nalaman ko. Maraming salamat, Titas. At naiintindihan mo ako. Ang totoo. Unang nahayag sa akin ng katotohanan nung gabing may mangyari sa atin. Ano? Paano? Habang nagtatalik tayo, pangalan ni Darren ang iyong tinawag. Sinabi mong mahal na mahal mo siya. Masakit. Para akong iniinsulto. I'm sorry, Titas. Hindi ko alam. Sobra kitang nasaktan. Tinanggap ko yun, Gerald, dahil mahal na mahal kita. Naisip ko rin, baka pag nagkaanak tayo, mahalin mo na rin ako. Pero, mali pala na umasa ako ng ganon. Kaya ngayon, ibibigay ko na sa'yo ang iyong kalayaan. Titas, Tanggap ko na hindi na namin makakapiling ng ating magiging anak, pero huwag ka mag-alala. Hindi kita sisiraan sa kanya dahil makikilala ka niya. Titas, kung papayag ka, gusto kong makapiling kayo ng ating anak. Gerald? Hayaan mo saan ang samahan kita kung saan ka pupunta. Maraming salamat. Pinaligaya mo ako sa sinabi mo.
nag-usap na pala kayo ni Ditas, anak. Opo pa. Kaya naman, lalong magaan na ngayon ang damdamin ko. Ay, Inam, anong napag-usapan nyo? Bali, sasama po ako sa kanya sa Australia. Pumayag siya? Opo. Hindi ko man siya mapapakasalan. Ibig kong nasa tabi nila ako ng magiging anak namin. Tamang pasya mo, anak. Pero, paanong negosyo mo? Ang iyong restaurant? Gulat na gulat ako sa pagdating niyo dito sa amin, Gerald. Ditas. Sinadya namin dito kakausapin para maayos nating mapag-usapan ng mga bagay-bagay. Parang iba na ngayon, ah. Parang medyo masigla ka. Nagkasundo na kami ni Darren. Oh, at ikaw palang dahilan ng pananamlay nitong best friend ko. Pero ayos na ang lahat. Katunayan nga, inaayos na namin ang papeles namin papunta ng Australia. Haalis kayo? Oo. Gusto ko kasi na doon ko isilang ang magiging baby namin ni Gerald. Oh, buntis ka rin pala. Oo, buntis din siya. Tulad ni Noemi. Kailan ang alis nyo? Sa lalong madaling panahon. Hindi ka na pala makakapunta sa kasal ko. Pasensya ka na, Darren. Hindi na nga. Sayang naman. Ikaw pa naman ang best friend ko. Huwag kang mag-alala. Mag-best friend pa rin naman tayo. Kahit hindi na tayo magkikita. Gerald. Di bale, may bibigay akong gift sa inyo. Sa pamamagitan nito, lalo akong makakatulong sa inyo. Salamat. Napakabuti mo talaga. Kahit hindi na tayo magkita, hindi kita makakalimutan. Lalo na ako, Darren. Hindi kita makakalimutan. Mananatili kang best friend ko. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she brings to me. Thank you, Ditas. Sinamahan mo ako kina Darren. Dahil gusto kong tulungan ka na matupad ang ibig mong mangyari. Na manatiling lihim kay Darren ang iyong damdamin. Alam ko kasing hanggang pangarap lang ang pag-ibig ko sa kanya. Isang pagmamahal na walang pag-asa. Dahil iba yung tinutubok ng puso niya. At tanggap ko na yun ngayon. Sapat na sa akin na ako ang best friend niya. Ako naman, patuloy na mangangarap na magkaroon ng katugunan kahit konti ang pagmamahal ko sa'yo. Dahil makakapiling ka na namin ng ating magiging anak. Ayoko muling masaktan ka, Ditas. Handa na ako, Gerald. Huwag kang mag-alala. Basta, patuloy akong mangangarap. Bukas ng alis nyo, anak. At sa makalawa naman, ang kasal ni na Darren at Noemi. Kayo na lang po ang magbigay ng regalo ko sa kanila, Papa. Talaga bang yon ang ibig mong iregalo sa kanila? Yes, Pa. Mahal ko si Darren. Isang pagmamahal na hindi makasarili, hindi makalaman. At ibig ko, maipadama ko pa rin sa kanya ang pagmamahal na ito. Kahit hindi siyang naging akin. At magagawa ko yun sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng isang bagay na makakatulong sa kanilang pamilya. Alam mo, anak, I'm proud of you. Kahit bakla ka, malinis ang puso mo.
At talo mo pang isang lalaking irresponsable at walang pagmamahal sa kapwa. Proud din po ako sa inyo, Papa. Dahil napaka-understanding ninyo. Sana tulungan niyo po ako na dumalangin na makalaya sa ganitong damdamin. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Ninong Jonathan, ano po itong envelope na ibinigay niyo sa akin? Naririyan ang mga papeles ng restaurant. Po? Bakit niyo ibinigay sa akin? Dahil yan ang regalo sa inyo ng best friend mo. Ang ownership ng restaurant. Ninong? Mula ngayon, ikaw nang may-ari ng negosyong yon. Oh, Diyos ko. Para akong nananaginip. Gising na gising ka. Oh, Sana lang ingatan at patuloy niyong paunlarin ang negosyong iniregalo sa inyo ng aking anak. Pangako po, Ninong. Gagawin po namin. Palalaguin po namin ang negosyong yon. Papa Jonathan? Akala ko po sa isang buwan pa kayo darating. Nalaman ko kinabalae na nanganak ka na. Kaya nagmadali na akong pupunta dito para makita ko ng aking apo. I'm sure magugulat si Gerald pag nakita kayo. Nasaan ba siya? Nasa trabaho pa ba? Hindi po. Kinakausap yung magkakasal sa amin, Papa. Talaga? Pakakasalan ka ng aking anak? Opo. Ibinigay din siya sa akin ng Diyos. Ibig mo sabihin, nalimutan niya si Darren. Yun po ang sinabi niya at naniniwala po ko, Papa. Mabuti pala't inagahan kong pagpunta rito. Talaga pong sorpresa namin ito sa inyo, Papa, kaya hindi na namin sinabi. Han, are you happy? Very happy. Dahil natupad na rin ang pangarap ko. Aking-akin ka na ngayon. Salamat sa pagtitiyaga mo at pagtulong sa aking makalaya. Sa maling damdaming yun, makakaasa ka na mula ngayon, magiging tapat ako sa'yo. Ikaw lamang sa buhay ko. Gerald, I love you. I love you so much. I love you too, Ditas. Pangako ko rin sa'yo. Gagawin ko ang lahat upang maging mabuting asawa. Ikaw lamang sa buhay ko. Ditas. Ditas. Kung minsan maitutulad ang pag-ibig sa halaman, nakukuha sa matiyagang pag-aaruga. Mga kaibigan, isa na namang maganda at naiibang kwento ng pag-ibig ang inyong napakinggan. Naway inyong nagustuhan at nagsilbing inspirasyon sa buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating dula: Thea Pecho Corpus, Susan Robles, Chiquit Amor, Diego Bandido,
Bobby Cruz at Phil Cruz. Sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical director, Buboy Salonga. Ang dulang inyong napakinggan ay mula naman sa panulat ni Telma Corporal Alcantara sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po naman ang inyong kaibigan na si Henry Uri. Inaanyayahan ko po kayong muling makinig at laging subaybayan ang mga natatanging kasaysayan ng pag-ibig. Dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story.